Sa halip umano na gastahin sa mga proyekto ng gobyerno, pinuhunan daw ito para patalsikin si VP Sara sa pwesto. Convince doon sa may namuhunan. Sabi nila, paano yan? Naipangako namin yan sa mga pumirma ng impeachment. Nako po, mga politikong hindi nila kaalyado at nagsasalita kontra sa kanila, iniisa-isa na. Bakit? Para tuloy-tuloy ang ligaya. At si Ombudsman Jesus Crispin Remulla kay Senate President Vicente Soto III para ipatupad ang anyay matagal nang naantalang dismissal Nako. ni Senator Joel Villanueva. Dalawang kongresistang utusan ni Martin Romualdez, ibinuking ni Toby Tiangco, abay impeachment pala laban kay VP Sara, bayad na, halaka. Yan. Umano ni dating House Speaker Martin Romualdez kung saan inireklamo raw nila ang pagkaka-FLR ng kanilang allocations. Sina Representatives Dong Gonzales at JJ Suarez daw ang mga nakausap niya. Kumpirmado, Ombudsman Boying Remulla, tuta ng Malacanang ayon yan sa isang abogado na kontra din sa kanila. Abay, naloko na! Independent. Bakit kumukuha kayo ng direksyon sa isang congressman kahit ba anak ng presidente yun? Hindi ba independent? Yes. Nagpapatunay lamang yung sinasabi natin na kapag si Remulla ang naging ombudsman, tuta yan ng Malacanang. Pag-uusapan po natin lahat yan mga kababayan. Maya-maya laang. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan mo. At sabi nga galit na galit ang mga dapungan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan. At eto na nga, magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang sulok na mundo. Ako po si Master Judea at tayo po ay nagbabalik para pag-usapan ng mahalagang balita na nangyayari sa ating bansa. Pero bago po tayo magsimula, huwag kakalimutan na mag-subscribe. Huwag din kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-comment sa ating mga video na ina-upload. At syempre, maraming salamat sa mga supporters natin na patuloy ang suporta at welcome sa mga bago nating subscribers. Yan. At dahil magpapasko na nga, kanta muna tayo mga kababayan. Okay. Do you see what I see? Magnanakaw nagtatakipan. Do you see what I see? Ang mastermind pilit nililigtas para happy silang lahat. Do you feel what I feel? Okay, syempre. Do you feel what I feel? Taong bayan, galit na at nagsasama-sama at wala na silang magagawa, mga kababayan. Okay, hindi nyo ba napapansin Lahat binabanata na nila, maliban kay Saldico, kay Martin Romualdez at sa mga kaalyado nito. Si Claire Castro, binanata niya lahat except Martin Romualdez, Saldico na pinagtatanggol pa niya. So now, alam nyo na kung ano nangyayari, kung saan patungo ang investigasyon sa korupsyon na ito. Ayan. Ang usapan po natin ay korupsyon mula 2022 hanggang 2025 na nabuking dahil sa laki ng ninanakaw sa flood control ng mga magkakasabwat na kawatan. Pero kung makikita nyo ngayon, ang kinakasuhan nila yung mga pinag-iinitan nilang kalaban sa politika na wala naman sa listahan na inilabas mismo nila. Okay, imbis na panagutin ang mga kawatan na nabubuking sa bilyon-bilyong pagnanakaw, ibinabaling nila sa iba ang usapan. Matapos kasuhan si Senator Bongo, matapos kasuhan, sino pa ba? Sino pa ba? Si Chis Cudero ba? Hindi pa. Si Chavez Singson, kinasuhan na rin nila. Sunod-sunod at ngayon, mukhang pinag-iinitan na naman nila si Joel Villanueva, na yung kaso ay 19 kopong-kopong pa. Wala namang problema, na pag-usapan natin or kasuhan yung mga may sala. Pero ang nakakatawa kasi,
etong problema natin ngayon. Parang sila'y binabaliwala. At kung mag-usap-usap man sila lang ang nakakaalam. Pero, yung mga nagsasalita laban sa kanila, antimano, kakasuhan agad. Katulad ni Joel Villanueva, na yung kaso niya, inuungkat na ngayon. Eto, mga kababayan, ang ebidensya. At si Ombudsman Jesus Crispin Remulla kay Senate President Vicente Soto III para ipatupad ang anyay matagal nang naantalang dismissal Nako. ni Senator Joel Villanueva. Matatanda ang noong 2016, ipinag-utos ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales na tanggalin sa serbisyo si Villanueva dahil sa umano'y maling paggamit niya ng Priority Development Assistance Fund o PDAF noong 2008 habang party list representative pa siya. Pero hindi sinunod ng Senado ang utos at iginit na walang kapangyarihan ng Ombudsman para magparusa sa mga nakaupong miyembro ng Kongreso. We will try to enforce it now. We will write a letter to the ombudsman, to the Senate President, ask him to enforce a letter that was supposed to have been sent long ago, and ask him now to enforce that order. Because that is the way it works. They have to respect. We have to respect each other here. Respect, We respect their rules. Oo. We respect the way that they conduct business. Ikaw pa talaga nagsabi ng We respect, the independence of the Senate. But Ah. the design of the government is that the ombudsman is there to protect the people. The design is very, very weak. The design is very, very kasabot, Oo. The design is very, very wrong. Yan ang nakikita natin dyan, mga kababayan, Biruin mo, Ang sabi dati, walang jurisdiction ng ombudsman na pakialaman or kasuhan ang House of Representatives. At kung tutuusin ng panahon, mga kababayan, si Joel Villanueva ay party representative. At ang nagbasura or nagligwak ng kanyang kaso ay ang Senado. So, ibig sabihin, ibang ahensya, mga kababayan, ibang ahensya po ito. Congressman, Senado ang nagbasura ng kaso. At ito po, na-dismiss po ang kaso na ito. At ngayon, inuungkat po nila. Bakit? Si Joel Villanueva, kalaban niya Kongreso yan di ba? Nagbabanatan sila ni Saldico. At siyempre, nasasaktan ng loob ng mga sympathizers ni Saldico na kasama nila dyan sa Kongreso. At ngayon, uungkatin nila yung lumang kaso. Wala namang problema. Wala namang problema. Naka-standby nga yan Kung tutuusin, kung halimbawa gusto mo talagang pag-usapan yan, isa-isay natin. Unahin muna natin itong bilyong-bilyong korupsyon sa flood control projects, sa farm to market road, di ba? At ito pang sa Department of Education, mayroon pa sa DPWH, walang hiya. Yan dapat muna unahin natin. Yung natataon, na mga issue. Pagkatapos ng natataon, pwede naman natin balikan ulit yan Total, nandyan na yan Naka-pinail na yan dati, balikan natin. So ngayon, uunahin nila yon. Bakit? Para makalimutan yung issue na napapanahon ngayon. Alamin natin, mga kababayan, na si Joel Villanueva, isa po ito sa pumirma para i-archive ang impeachment case laban kay BP Sara Duterte. At kung matatandaan nyo, may away talaga ito. Nasabi ko na kanina, may away sila ng ilang miyembro ng Kongreso. Kung maalala nyo, nagpatot sa daan pa ito si Saldico dahil sa korupsyon. Nagbatuhan sila na binabato na korrupt daw si Joel Villanueva, pero may dokumento si Joel Villanueva na nagsasabi na nangurap si Saldico. At ngayon, mga kababayan, imbis na ang mga congressman na pinangalanan ang imbestigahan, uunahin nila yung kanilang pinag-iinitan, walang iba kundi si Joel Villanueva. Wala tayong pakialam kay Joel Villanueva, di na matikilala yan Pero sa nakikita po natin, parang nakakalimutan yung tunay na issue. Parang yun ang gusto nilang mangyari. Di ba? Pero huwag kayong mag-alala, isang beses lang ito. Pagkatapos na to, balik flood control na tayo. Okay? Yung kaso ni Joel Villanueva, dinismiss na dati ng ombudsman. Okay? Hindi ombudsman, yung kongreso, no? Pero na-dismiss, no? Pero matapos ang 9 na taon, abay gustong ipatupad. Gusto siya ipa-dismiss talaga. Gustong kasuhan at ibalik yung kaso. Unahin niyo muna yung flood control. Dahil yan ang tunay na issue na pinagkakaguluhan at dyan nagagalit ang taong bayan. 'Di ba? Huwag na muna natin ungkatin yung mga nakaraan na nandiyan na yan Kung gusto nyong pag-usapan niya, tapusin muna natin itong problema na hinaharap ng bayan kung saan napakalaking pera ng taong bayan at ang dami ng kawatan. Abay, naglolokohan po ba dito? Naglolokohan po ba tayo dito, mga babayan? Ilang buwan na po bago magsimula ang investigasyon kuno diyan sa ICI, pero hanggang ngayon, wala pang napapangalanan, wala pang napaparusahan, wala pang nakukulong. Samantalang yung ebidensya, maliwanag pa sa kisikat ng araw, na meron talaga anomalya. Wala pa rin napaparusahan. At ngayon,
ibinabaling nila sa iba yung atensyon. Ibinabaling sa kalaban yung atensyon ng mamamayan. Bakit? Para magalit yung taong bayan doon sa mga ginigipit nila, sa mga pinagbibintangan nila, sa mga tao na ginagamit nila para ilihis ang tunay na istorya. Kinasuhan nila Chavit Singson, Senator Bongo. O ngayon, tinitibag nila si Joel Villanueva. At malamang susunod dyan si Chis Escudero, susunod dyan si Senator Bato de la Rosa, at kung sino-sino pa nakaalyado ng mga Duterte. Imbis na bilisan nila ang investigasyon sa nakawan, abay pinag-uungkat nila yung mga nakaraan. At eto nga, maliban dyan, kay Joel Villanueva, ginagamit nilang smoke screen itong impeachment kay laban kay BP Sara na in-archive na. Abay gusto nila ungkatin at gusto nilang simulan na naman, mga kababayan. O eto, panoorin natin ang katunayan. Ito sir, bago mo makalimutan, we are talking as if the impeachment proceedings have already stopped, but you are just waiting for the Supreme Court to make a final resolution on the pending petitions. Are you at least prepared for any contingency should the Supreme Court allows the Senate finally to continue or resume the impeachment trial? Personally, yes, the answer is in the affirmative. Yes, You're I will be prepared. prepared, yes. I mean, for the Senate, the Senate itself to For the convene Senate as itself, a yes. impeachment trial. If the Supreme Court says they are reversing their decision, then we will move to reclaim the articles of impeachment in the archives, from the archives. We will retrieve it from the archives. The design is very kasabwat. Pinuin mo, naka-archive na mga kababayan naka-archive na po. Kumbaga, kung tutuusin, okay na 'yon. Total sa susunod na taon po pwede naman tayo mag-file ng impeachment ulit Pero they will do as much as they can para mas madali, mas agahan natibagin si BP Sara Duterte kasi alam mo naman, BP Sara Duterte is the man. Is the man kasi mas lalaki pa si BP Sara Duterte sa mga to the man to beat, the candidate to beat in the 2028 coming national election. Okay? So, bakit pa tayo maghihintay ng February 2026 kung pwede naman nating ungkatin na ngayon, di ba? The design is very wrong, the design is very kasabwat. At isa ito si Soto, si Tuta Sen, kumontra sa pag-archive ng impeachment laban kay BP Sara Duterte na dapat naman talaga dapat nga yan dinidismiss na Kasi alam naman natin mga kababayan na itong impeachment na ito may kapalit na pirma, may kapalit na pera galing sa mga congressman at galing mismo kay Martin Romualdez para ma-impeach si BP Sara Duterte. May bayad pala ito. May pangako ng mga project at may bayad pa na pera. Saan galing yung pera? Sa kaban ng taong bayan. Wag na po tayo magtanga-tangahan mga kababayan. Kumpirmado na po yan Oo. Pero bakit walang nanagot doon? Doon sa mga pinambayad nila para pumirma, walang nanagot, ginamit nila sa pumumulitika ang pera ng Pilipino. Pero walang nanagot. Dahil nga, magkakasabwat sila. Paulit-ulit nating sasabihin yan dahil hanggang ngayon, nagsasabwatan pa rin sila para mapabagsak ang kanilang mga kalaban sa politika at mapanatili ang kapangyarihan nila. Di ba? Kunyari, patas sila. Magpapa-interview sila sa media ngayon. Kunyari, we will follow the process. Kailan pa nila pinalo yung process? Di ba? Kailan sila sumunod sa batas? Yung pagkidnap kay PRRD, labag sa batas. Yung pagpasok sa KOJC, labag sa batas dahil wala namang warrant of arrest, walang search warrants, labag sa batas. Anong proseso ang susundin nyo? Yung proseso na papabor lang sa inyo? Tuloy-tuloy yung panggagago nyo di ba? Ang kakapal nga ng muka. Bubuksan daw nila. Eto, sa tingin natin, gusto nilang buksan ang impeachment laban kay BP Sara. Pero, alam natin na itong impeachment na ito may katapat na halaga. Walang kredibilidad ang article of impeachment na final nila. Dahil, ginamitan nila ng pirma na bayad galing sa pera ng kaban ng bayan ang mga kongresista para pumirma. Napatunayan na yan. Ang dami na po nagsabi, pati si BP Sara Duterte, paulit-ulit, di ba? Eto, ngayon, inulit pa, mga kababayan. Ayan, panoorin natin ang May katunayan. mga bagong pasabog sina Bota City Representative Toby Chanco Ayan sa na. umano'y mga insertion sa 2025 budget.
Sa halip umano na gastahin sa mga proyekto ng gobyerno, pinuhunan daw ito para patalsikin si VP Sara sa pwesto. Kinwento ni Representative Toby Tiangco ang meeting niya sa dalawang mataas na opisyal ng Kamara noong Marso, alinsunod sa instructions umano ni dating House Speaker Martin Romualdez, kung saan inireklamo raw nila ang pagkaka-FLR ng kanilang allocations. Martin Romualdez Martin Romualdez na naman. Sina Representatives Dong Gonzales Nako! at JJ Suarez daw ang mga nakausap niya. Nako po, Dodong! JJ! Dongdong! Nasaan na kaya itong mga to, no? Si Dongdong matagal na tong umalis Si Dongdong Gonzales, nakita pa to sa airport Kasama yung pamilya niya. Si JJ, nasaan na kaya? Oo. Ito ang sabi dito sa balita, kasabwat daw ito ni Martin Romualdez. Patay tayo dyan. Doon nila sinabi sa akin na Wait, ulitin natin nang walang yan. Umano ni dating House Speaker Martin Romualdez, kung saan inireklamo raw nila ang pagkaka-FLR ng kanilang allocations. Sina Representatives Dong Gonzales at JJ Suarez daw ang mga nakausap niya. doon nila sinabi sa akin na paano yan in-FLR nyo? May mga namuhunan na dyan. Mag-advance, Malalim yung implikasyon, may mga namuhunan na. advance. Ang sabi ko doon, syempre nainis ako. Sabi ko, bakit nyo naman ipinuhunan yung political capital ng presidente? Ibig that sabihin, context. okay. Next. Nung hindi nila ako makumbinsi doon sa may namuhunan, sabi nila, paano yan? Naipangako namin yan sa mga pumirma ng impeachment. Nako po, naipangako sa pumirma sa impeachment. At kung makikita nyo dito, mga kababayan, para bagang inililigtas niya si Bongbong Marcos Jr. Kasi ito, nasa panig ito ni Bongbong Marcos Jr. Si Toby Tiangco. No? Magpipinsan yan sila, Romualdez, Marcos, at saka si Toby Tiangco. Pero nakikita natin na inililigtas niya si Marcos Jr. at ang dinidiin niya yung mga kongresista, Martin Romualdez, Dong Gonzales, JJ Suarez, at syempre si Saldico. Nauna niya mga diniin na yan 'di ba? Pero hindi daw dito kasabwat si Marcos Jr. Malay naman natin. Pero malabo kasi siya ang pipirma. Bago lumarga yung budget na yan, siya ang pipirma. Tanga-tanga siya kung pinirmahan niya na hindi naman alam yung pinipirmahan niya. Tapos nito, binanggit niya agad ang naging usapan sa Pangulo. Sinabi sa akin, sinisingil nila na i-release yung FLR, yung for later release, kasi ipinangako daw nila. Yun nga, kaya nga pumutok na si PBBM nung na Sinabi July ni 21. PBBM na hindi niya rin alam yan dahil hindi yan Ang eksaktong word niya, walang ganyang usapan. Ganyan. Ayan, malinaw. Yan ang batayan ng mahiya naman kayo. Tila tumuturo ang usapan sa malawakang political deal-making na nakaugnay sa fourth impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Patay tayo dyan. Oo. Diba? Impeachment deal. Political deal, mga kababayan. Impeachment pa more? Tingnan nyo kung gaano katanga si Tito Soto. Yung impeachment laban kay VP Sara, bayad. Gamit ang pondo ng gobyerno, tapos gusto mo ituloy? Alam mo na hindi dumaan sa tamang proseso. Kasi binayaran nga. Kaya pumirma dahil may pangako, may bayad. Abay, gago ka talaga, Soto. Ano yung pinangako mo, Soto? Ano yung pinangako mo na sweldo na ibibigay mo, yung sweldo mo sa loob ng 6 na taon, na ibigay mo na ba sa mga mahihirap na estudyante? Abay, yun muna unahin mo. Hindi yung nanggagago kayo ng nanggagago. Magkakautsaba kasi kayo. Alam na nila ang mangyayari, mga kababayan. Alam na nila yung mangyayari, biruin mo yung anak ng presidente. Alam na kung anong mangyayari sa investigasyon. Ipapakulong daw nila. At yung presidente mismo, alam na niya kung ano ang kahihinat na ng investigasyon. At sabi niya, hindi siya madadamay dito. Paano mo nalaman kung na hindi ka madadamay? Iniimbestigahan pa nga, hindi pa tapos. Unless, alam mo at utos mo kung ano talagang dapat mangyari. Kung ano ang dapat kahinatnan ng investigasyon na ito. Diba? Alam nyo mga kababayan, lahat ng ahensya ng gobyerno, tinaniman na nila Tinaniman na nila ng kaalyado nila para kung sakasakali na may balak silang gawin, mabilis nilang magagawa. And at the same time, kung magka-problema ang mga kaalyado nila, madali nilang malulusutan. Yung speaker, Senate President sa kanila, Ombudsman sa kanila na, Kongreso halatang sa kanila. Kaban ng bayan, ito mismo
Akala nga nila sa kanila, pati kaban ng bayan sa kanila. Di ba? Oh, itong bansang ito, walang mapupuntahan, walang pag-asa kung magpapatuloy ang ganitong sistema, mga kababayan. Oh. So, ito, tuloy natin. Impeachment laban kay VP Sara Duterte, bayad. Gamit ang kaban ng taong bayan. So, ito po ay bawal to. Gagamitin mo ang pera ng gobyerno para magpa-impeach. Para manghikayat ka ng mga kongresista na pumirma para i-impeach. This is very wrong. Kung saan 250 na kongresista ang lumagda nitong Pebrero. Isa-isa nang pinapatawag sa ICI ang mga pangunahing nakilala sa budget scandal. Kabilang sina Tiangco at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ngayon, patuloy pa rin ang fact-finding ng komisyon para alamin kung sino ang mastermind sa likod ng malaking budget scheme. Sinusubukan ng Bilyonaryo News Channel makakuha ng komento mula kina Suarez at Gonzales, pero wala pa silang sagot sa amin. Wala, nagtatago na yan eh. Sinisafety nila ang mga sarili nila. Kasi nga, alam nila na damay sila dito. Ayan. Maliwanag na maliwanag. Hindi po sa atin galing yan, sa kaparehas nilang kongresista, Toby Tiangco. Di ba? Napakasimple, mga kababayan, ito kung para malaman kung sino talaga korap. Napakasimple. Punta kayo sa mga lugar nila. Halimbawa, Dong Gonzales, JJ Suarez, sino pa ba? Sandro Marcos, Martin Romualdez, si Saldico, pinababakod yung Bulkang Mayon. Ipinababakod ni Saldico yung Bulkang Mayon sa Albay at gagawin daw theme park. Nang walang permit sa gobyerno, basta-basta na lang tinayuan ng bakod na halos magdadalawang kilometro na. Kung hindi na booking yung mga yan, baka yung buong Bulkang Mayon, babakuran na naman yan. So, ganito lang yan. Malalaman mo kung nakurap ang isang politiko pagka ang probinsya nito ay nanggigitata. Nanggigitata, lubak-lubak ang kalsada, walang infrastruktura. Pampanga, kumusta? Putya na, puro reklamo sa Pampanga, di ba? Diyan kay sa Quezon Province. Di ba? Kumusta ang kalsada sa Quezon Province? Kumusta? Tapos, sa pinag-iinitan nyo, yung mga taga Davao, yung mga taga Mindanao. Ang aayos ng mga infrastruktura nila doon eh. Putang ina, nakita nyo yung sa Tagaytay? Yung skyway or overpass dyan sa Tagaytay? Sabi nga ni Sir Jack parang sawa na nakalunok ng baka. Walang hiya. Yun ba pinagmamalaki nyo mga proyekto? I-search nyo sa Facebook. Overpass sa Tagaytay. Parang ahas na nakalunok ng baka. Ang itsura. Tingnan ninyo. Tapos kung makabatikos itong mga taga Luzon sa Mindanao, lalo na sa Davao, akala mo apakagagaling. Tingnan nyo mga proyekto sa Davao. Isampal nyo sa mga pagmumukha ninyo kung gaano kagaganda. Ako hindi ako taga Davao. Kaya lang ang problema sa atin dito, tayo na nga ang may kasalanan dito sa Luzon, ibinibintang pa natin doon sa mga gumagawa ng ayos. Diba? Ako taga Luzon tayo eh. Dapat ipagtatanggol natin yung mga kapwa natin taga Luzon. Paano mo ipagtatanggol ang mga magnanakaw? Paano ipagtatanggol? Punta kayo ng Tacloban. Punta kayo ng Quezon. Punta kayo ng Pampanga. I'm sorry Punta kayo ng Ilocos Sur. Ilocos Norte. I-compare nyo Ilocos Norte sa Ilocos Sur. I-compare nyo yung si Chis Escudero nga, pinag-iinitan din nila, di ba? Si Chis Escudero. Ako pabalik-balik ako sa Sorsogon. Ang ganda ng mga kalsada sa Sorsogon. Napakaganda ng kalsada. At doon sa Sorsogon, meron din doon boulevard na katulad sa Davao. Yung pananggalang sa baha, sa tsunami, at sa malalakas na hangin. Only in Sorsogon. Meron ba kayo noon? Wala. Tapos, yung korupsyon, binibintang nyo doon sa mga lugar na yon na maayos ang paggagawa ng kanilang infrastruktura. Actually, nasira lang naman yung Albay kay Saldico. Yung sa Albay na bubong, na nagiba, magkano yung bilyon ang halaga? Bakit nagiba? Dahil substandard. Punta kayo ng Sorsogon, i-compare nyo sa Tacloban. Kasi bago ka makarating ng Tacloban, dadaan ka muna ng Sorsogon I-compare ninyo. I-compare nyo yung lugar. Doon pa lang malalaman mo na kung sino kurap Di ba? Ang ibig sabihin,
pag maganda ang probinsya, napupunta yung pera ng kaban ng bayan sa proyekto, hindi sa bulsa ng mga politiko. I-compare nyo yung mga probinsya na yan. I-compare nyo yung mga probinsya ng pinag-iinitan nila at yung probinsya nila mismo. Ha? O, i-compare ninyo. Sa dami ng ebidensya ng mga nagtuturo sa kanila di ko nga alam kung bakit nasa laya pa yung mga talagang pinangalanan. Dapat yung mga yan nakakulong na at pinagbabayaran nila yung mga kasalanan nila sa pagnanakaw na ginawa nila, di ba? Abay, hindi na po tama ito, mga Pilipino. Ha? Papayag ho ba tayo na yung may mga kasalanan ang sasarap ng buhay? Ha? Pero yung mga walang kasalanan, gusto nila pakulong. Gusto nila pagbayarin sa kasalanan na dati nang ibinasura, katulad kay Senator Bongo, kinasuhan nila ngayon. Joel Villanueva. Meron pa yan, Chis Escudero kakasuhan, Chavit Singso kinasuhan, di ba? Malamang, Senator Bato, si BP Sara, i-impeach na naman nila. So, ganun po nangyayari sa bansang Pilipinas. Kung hindi nyo nakikita, putang ina, anong silbing naging Pilipino ka? Di ba? Kung galit ka sa Duterte, aayunan mo na lang yung hindi tamang nangyayari, wala kang pagmamahal sa bansang Pilipinas, di ba? Bakit hindi pa natin ibigay yung pamamahala doon sa talagang may sa kaya? Yung sa talagang tunay na nagmamahal sa bansa, hindi yung sa mga korap na magdanakaw. Biruin mo, paano? Ano mangyayari sa Pilipinas na ito? Na yung mga kawatan, pinagtatakpan nila. At sabi ko nga kanina, lahat ng ahensya ng gobyerno, meron sila kaalyado. Para kung ano man ang gustong gawin nila, mabilis sila magagawa. Dahil mabilis ma-approve Diba? Eto, kapatunay na sila nagsasabuatan talaga. Nabubuking tuloy. Natau-tauhan nila yung ombudsman. Yan ang sinasabi kong danger. Di ba? Ito ang storya ha. Basahin ko sa inyo verbatim. Sa pagbisita ni Ilocos Norte 1st District Congressman at House Majority Leader Sandro Marcos sa Lawag City, sinabi niya na nag-uusap sila kasama si President Ferdinand Marcos, Ombudsman Crispin Remulla ng Department of Justice. Bakit kinakausap yung ombudsman tungkol dito? Hindi ba independent ang ombudsman? Bakit sinasabihan nyo na... alam na this. Siyempre, kung ano gusto nila mangyari, yun ang pag-uusapan nila. Ikaw naman, attorney. Ito, ganon. Nakalimutan niyo na ba? Bakit nagsasuggest kayo? Yun. Eto pa, natatawa ko kay Sandro. Sabi niya, hindi ko pinangpangunahan ng Pangulo pero pangako natin sa inyong lahat na nakita nating lahat na nagalit ang Pangulo sa kanyang sona, ikukulong talaga nating lahat ng mga taong nasa likod ng mga kabulastugan na ito at sana sa next few weeks. Doon, mga tata kasi sa salita mismo nila sila nahuhuli, di ba? Sa salita mismo na napapatunayan yung mga nakikita nating nangyayari, sila ang nagkukumpirma. Sa salita mismo nila di ba? Take note, ikukulong natin. Legislator ka, hindi ka nagpapakulong, boss. Gumagawa ka ng batas. Nung sinabi niya next few weeks, sinabi din ni Remulla, dadalian natin yan. Akala ko ba independent? Bakit kumukuha kayo ng direksyon sa isang congressman kahit ba anak ng presidente yun? Hindi ba independent? Nagpapatunay lamang yung sinasabi natin na kapag si Remulla ang naging ombudsman, tuta yan ng Malacanang. Ito na. Di ba? Yan ang problema. Tapos sasabihin nila, patas sila. Patasin nyo, mga mukha nyo. Di ba? So yan, mga kababayan, yan po ang tunay na nangyayari sa Pilipinas. Di ba dapat? Simpleng-simple lang Ang problema ngayon, korupsyon sa flood control project. Di ba? Dapat doon nakafocus ang gobyerno sa pagpapanagot dito sa maliwanag pa sa sikat ng araw na nakawan na nangyayari sa Pilipinas. Pero ang ginagawa nila, inililihis nila ang istorya sa ibang politiko, sa lalo-lalo na sa mga politiko o personalidad na hindi humaayon sa kagustuhan nila or kumukontra sa kagustuhan nila. At ngayon, parang yung mga pinangalanan, doon sa investigasyon dati sa Blue Ribbon Committee, dyan sa Senado, parang nababaliwala na, di ba? So, hindi na po na pag-uusapan na parang gusto nilang mangyari ay ibaon sa limot yung mga kaganapan na kinasasangkutan ng mga congressman at ng dating speaker, dating chairman ng appropriation at kung sino-sino pa ng mga magdanakaw na kongresista,
gusto nilang makalimutan. At ang gusto nilang ungkatin, yung mga nakaraan, na isinangtabi na, hindi ba nahahalata? Kung ano ang nangyayari sa Pilipinas? Kung ganito ang sistema, huwag ka nang umasa na tayo ay uunlad pa dahil pag ito nakalusot mga ito, wala nang katatakutan ng mga buhaya. Kahit kapwa nila buhaya, hindi na sila matatakot, ang gagawin nila, magkakampi-kampihan na sila. Dahil yung mga buhaya, naghahati-hati sa biyaya. So, ang ending, busog na busog ang mga buhaya, pati ang pamilya nila, pero yung taong bayan na nagpapakahirap sa pagtatrabaho, nagpapakahirap sa pagbabayad ng PhilHealth, tax, SSS, at kung ano-ano pang nire-require na bayaran ng gobyerno, kung ganito gusto nyo, manatili po tayong ganito. Pero kung ayaw nyo ng ganito, gusto nyo umunlad ang mga Pilipino, gusto nyo umunlad ang Pilipinas, magsalita kayo. Ipaglaban nyo ang karapatan ninyo. Ganun lang naman kasimple. Pero kung gusto nyo lang ganito, okay lang, wala namang problema. Di ba? Kung mayroon kayong opinion, i-comment ninyo. Pag-usapan natin yan sa susunod nating topic, mga kababayan. But once again, this is Master Judaism. Thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.